Alamin naman natin po ngayon ang iba pang detalye ng disgrasya sa tren ng MRT sa Taft Avenue Station. Naroon po si Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Manny, sila ito. Lay, yes, magandang hapon Lay. Sa ngayon, muling binuksan itong southbound ng EDSA galing sa may bahagi ng Magallanes patungo ng Rojas Boulevard. Ito ay matapos niyang isarayang pansamantala kanina at nireroute yung mga sasakyan either sa Tramo, Aurora Boulevard flyover o kaya naman ay papasok ng Evangelista dyan sa lungsod ng Makati patungo ng kanilang direksyon dito sa may Rojas Boulevard, Parañaque, Las Piñas at Manila area. Yan na nga ay dahil na sa binuksan na ng MMDA itong isa pang bahagi ng EDSA southbound, itong tapat ng panulukan ng EDSA at Taft Avenue kung saan doon lumabas ang pinakaulo nitong coach number 003 ng MRT. Ito yung nawala ng kuryente at nasangkot doon nga sa insidente kaninang bandang alas 4 ngayong hapon. Nakabantay na itong si MMDA Chairman Francis Tolentino, si Pasay City Mayor Antonino Calixto, kasama na ang pamunuan ng Pasay City Police, ang iba pang masyari sa MMDA at mga rescue unit. Dito nga sa ginagawang pagkasikap para mapaluwag itong bahaging ito ng EDSA Taft Avenue mula nga doon sa nangyaring insidente kanina. Bandang alas 4, Lay, bago namin natuklasan yung nangyaring insidente sa baba, ay nagkaroon ng stampede dito sa ibabaw na ito. Ito sa labas ng MRT station, Taft Avenue, Pasay, EDSA, dahil na rin doon sa nangyaring nagabot sa baba na nasaksihan ng mga tao na nandito. Unang inakala na mayroong karasang nangyayari dito nga sa bahaging ito ng istasyon. Subalit noong nabawasan na yung mga tao at may ilan pa nga na nahulog sa na nakita natin dahil sa naririto tayo na nangyari yung stampede, ay doon natin natuklasan kasama ng iba pang mga pasahero at mga otoridad na lumabas nga at tumagos yung unang bahagi nitong coach 003 ng MRT3 doon nga sa pinakadulo yung safety barrier dito namang MRT station. Ito yung dulong istasyon sa southbound nitong MRT o MRT line dito sa EDSA Pasay. At sa ngayon ay hinahanapan na ng pamaraan paano nga maipagpapatuloy yung paglinis doon sa bahaging ito ng EDSA nang sa gayon ay tuluyan ng mapaluwagan dali ng trapiko dahil sa mga na rin ang pila ng mga sasakyan doon sa loob ng EDSA magmula sa may bahaging ito ng panulukan ng EDSA at Taft Avenue hanggang doon sa may bahagi naman ng Rojas Boulevard lalo't pumasok na nga ang rush hour. Patuloy pang pumapasok yung mga informasyon kaugnay pa rin doon sa mga nasaktan bagamat hindi natin hawak yan kung sino-sino o kung ilan na nga talaga nasaktan ay tinakbo sa tatlong pagamutan yung Manila Sanitarium sa may bahagi ng Hilpuyat o dating Buendia Avenue dito sa Pasay, San Juan de Dios Hospital sa may bahagi ng Ross Boulevard at Pasay City General Hospital. Lay? Yes, Manny, kumusta naman yung lagay ng trapiko dun sa northbound ng EDSA? Yung northbound ng EDSA, ito yung sa Pasay EDSA extension, mula dito sa may panulukan na ito ng Taft Avenue at EDSA ay halos hanggang sa may Rojas Boulevard na o lagpas pa. Yung initial information natin kanina ay umaabot na yan sa Rojas Boulevard yung pila ng mga sasakyan dahil nga dito sa nangyaring aksidente ito. Apektado sila. Kanina bahagyang lumuwag itong bahagi ng southbound mula Magallanes hanggang dito sa may bahagi ng Taft Avenue, pero yan ay dahil sa nireroute o iniba ng direksyon yung mga sasakyan pinadaan ng Aurora Boulevard o kaya Evangelista Street sa Makati. Pero dahil nga sa mas nahirapan pa yung mga motorista, ay nag-decision din itong Pasay Traffic at ang MMDA na muling buksan itong bahagi ito ng EDSA kung kaya't sa ngayon ay tuloy-tuloy yung takbo ng mga sasakyan sa may bahaging ito ng EDSA southbound patungo ng direksyon ng Ross Boulevard mula sa Magallanes. Magkabila ang direksyon, kapwa mabagal yan dahil nga sa apektado sila sa mga nakaparadang mga rescue vehicle. Kaya hindi naman doon sa operasyon na ginagawa ng MMDA para linisin itong bahaging ito ng EDSA Taft Avenue. Kaya hindi naman doon sa pagkatangka na magawa ng paraan para may alis o kaya ay may ayos ng pwesto itong na-accidenting tren ng MRT. Na dahil na rin po sa lakas ng pagbangga nito kanina, Lay, ay nakita talaga natin na umangat doong flooring at lumaluktot yung mga safety handrail, yung hinahawakan ng mga pasero sa loob noong coach 003. Ito yung unang bahagi ng tren kung saan ang nakasakay ay mga kababaihan, nakatatanda o yung kaya yung mga paserong may kasama mga bata bukod pa sa may mga sakit at empleyado ng MRT. Lay? Alright, maraming salamat sa iyo, Manny Vargas ng DZBB.